Si Risa, 19, ay bagong lipat sa Maynila para mag-college. Dahil tipid sa budget at desperada, pumayag siyang mag-board sa lumang bahay ni Aling Vering sa Stamesa. 1,200 lang kada buwan, walang deposit, walang kontrata. Mura kasi, bulong niya sa sarili. Tsaka mabait naman si Aling Vering. Oo, mabait. Pero iba ang mata ng matanda. Parang laging nagtitimpi ng ngiti, parang may alam na hindi mo alam. At ang bahay, may sariling buhay. Unang gabi pa lang may napansin na agad si Risa. Habang nag-aaral siya sa kwarto, isang maliit na silid na amoy lumang kahoy, may narinig siyang mahinang katok sa pinto sa ibaba. Tok, tok, tok. Tumingin siya sa orasan. 12:03 a.m. Sumilip siya sa bintana. Walang tao, pero narinig niya si Aling Vering na nagbubukas ng pinto. Pasok! Mahina pero garalgal ang boses. Tuloy kayo. Ilang minuto pa may yabag pataas ng hagdan, pero hindi pantay ang lakad. Parang maraming paa ang umaakyat. At ang tunog, hindi tunog ng sapatos, hindi paa ng tao. Parang buto na nagkikiskisan. Nagdasal si Risa. At least, baka bisita lang. Pero nang sumilip siya sa siwang ng pinto, may nakita siyang 3 anino sa hallway. Isa ay mataas, isa ay sobrang maliit, parang bata. Isa ay hindi patas ang balikat at parang gumagapang. Hindi sila nag-uusap, hindi sila humihinga. At ang pinakamalala, wala silang ulo. Napasara si Risa ng pinto, napapikit, nanginginig. Kinabukasan, tinanong niya si Aling Vering habang nag-aalmusal sila. May dumalaw po ba kagabi? Ngumiti ang matanda, mabagal. Wala naman, Hija. Matulog ka ng maaga para hindi ka nananaginip. Pero habang tumatalikod ito, nakita ni Risa ang isang kakaibang bagay. May bakas ng putik sa sahig, pabilog, parang mula sa kamay. Makalipas ang ilang gabi, mas dumalas ang mga ingay. May kaluskos sa ilalim ng sahig. May pagaspas sa bubong kahit walang ibon. May pag-iyak na parang sanggol, pero hindi galing sa tao. Isang gabi naalimpungatan si Risa dahil sa malamig na hangin na pumasok sa kwarto. Pagtingin niya sa pinto, nakabukas ito. Hindi niya maalalang binuksan niya. At sa koridor, may nakita siyang paa. Hindi paa ng tao. Mahaba. Baliko ang daliri, may matutulis na kuko. At kumikilos ito, dahan-dahan. Parang gumagapang papasok sa kwarto niya. Napaatras si Risa, napahawak sa bibig. Pero biglang may humila sa paa. Isang kamay na sobrang payat, parang walang laman, parang tuyo. Umurong ang nilalang. At narinig niya ang boses ni Aling Vering. Tulog ka na, Hija. Hindi ka nila kailangan. Huwag kang papakita. At doon tumayo ang balahibo ni Risa. Sino ang hindi kailangan? At ano ang nila? Isang gabi, hindi na natiis ni Risa. Sinubukan niyang umalis nang hindi nagpapaalam. Papalabas pa lang siya ng gate nang biglang may humawak sa likod niya. Si Aling Vering. Mahigpit ang hawak. Malamig ang balat. Saan ka pupunta, Hija? May lakad po sa school. Sa ganitong oras? 10:30 ng gabi. Hindi makasagot si Risa. Hinawakan ni Aling Vering ang baba niya. Pilit itinaas ang mukha niya. Malapit. Mas malapit pa. At doon niya nakita. Itim ang mata ng matanda. Wala nang puti. Parang balon na walang ilalim. Ngumiti ito. Huwag kang matakot. Safe ka dito. Habang nagpapakain ako sa kanila. Napalunok si Risa. Kanino? Po? Ngumiti si Aling Vering. Mas malawak. Sa mga bisita ko, Hiya. Yung hindi mo nakikita sa araw. Yung kumakatok tuwing hating gabi. Kinabukasan, nagpasya si Risa na sundan ng matanda. Pagsapit ng 12:00, nagkunwari siyang natutulog. Nang marinig niya ang unang tok, 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 tumayo siyang dahan-dahan at sumilip sa hagdan. Si Aling Vering ay binubuksan ang pinto ng sala. At pumasok ang mga bisita, ngunit hindi sila tao. Ang isa, mahaba,
Payat, parang katawan ng tao pero ang mukha ay baligtad. Ang isa, mababa pero sobrang lapad ang bibig, mas malaki pa sa ulo. Ang isa, gumagapang na parang walang buto pero may 5 paa at lahat sila ay may dala. Mga bote ng langis, mga piraso ng buhok at isang supot na hindi niya maintindihan. Lumapit sila kay Aling Vering, tila nagbabayad. Nagulat si Risa. Para silang kliyente at si Aling Vering, hindi pala simpleng landlady. Isa siyang mangkukulam, ngunit may mas malala. Nang tumingin ang isang nilalang pataas, diretso sa hagdan, nakita niyang walang mata ito. Pero nakangiti. "May bago ka, Vering," sabi nitong walang bibig. "Amoy baguhan. Amoy buhay." At sabay-sabay silang tumingin sa hagdan, diretso kay Risa. Napatakbo si Risa paakyat, sinira ang bombilya, binuksan ang bintana. At doon niya nakita si Aling Vering sa likod niya. Ngumiti ito. "Hindi ka aalis, Hija. Hindi pa tapos ang buwan. May utang ka pa sa akin." Habang nagsasalita ang matanda, nakita ni Risa ang aninong humahaba, umaabot sa dingding, nagiging pakpak. At ang huling narinig niya bago siya mahulog sa bubong, "Sa susunod na gabi, sa kanila ka na." Kinabukasan, may isang tsinelas na natagpuan ng barangay sa bubong. Nasa nguso ng pusang itim, basang-basa ng langis at dugo. At sa lumang bahay ni Aling Vering, may narinig ang mga kapitbahay na boses na sabay-sabay. "May bagong boarder.